Hello everyone! Welcome back sa ating channel. Or kung ngayon ka palang napadaan dito, welcome din sa'yo. This is Truth Files, kung saan hindi lang natin kinikwento ang mga krimen, kundi sinusubukan din nating intindihin kung paano at bakit sila nangyayari. Dito sa Truth Files, we don't just tell stories. We try to feel and understand ang mga tao sa likod ng balita. Because behind every headline, there's a family, a life, and truth that deserves to be brought to light. If you are into real stories narrated in Tagalog in a way that feels personal and genuine, you can subscribe and stay with me. Kilala ang Palawan bilang last frontier ng Pilipinas. Isang paraiso ng mga turista, puno ng mga nakatagong sapa, white sand beaches at payapang pamumuhay. Ngunit noong August 2022, ang payapang imaheng ito ng Puerto Princesa City ay nabahira ng isang madilim, misteryoso at masalimuot na krimen. Isang kwento na hindi lamang nag-iwan ng isang pamilyang wasak ang puso, kundi naglantad din sa komplikado na kalilitong proseso ng hustisya ng bansa. Ito ang kwento ng pagkawala, paghahanap, at ang hindi pa rin matapos-tapos na kontrobersya sa likod ng malagim na sinapit ni Jovelyn Galieno. Isang kaso kung saan ang katotohanan ay tila ba naglaho kasabay ng pagkawala ng isang dalaga. Sino nga ba si Jovelyn Galieno bago naging pambansang balita ang kanyang pangalan? Ipinanganak noong taong 2000, si Jovelyn ay 22 years old na dalagang ehemplo ng isang determinadong kabataang Pilipino. Bilang pangalawa sa tatlong magkakapatid, pinatunayan niya na hindi hadlang ang kahirapan upang mangarap. Siya ay isang working college student na kumuha ng kursong BS Criminology sa Fulbright College matapos siyang makapagtapos ng sekundarya sa San Jose National High School sa Puerto Princesa. Pinagsasabay niya ang mabigat na akademya at ang pagtatrabaho bilang isang mall sales associate sa Robinson's Place, Palawan. Para sa kanyang pamilya, sa kanyang ina na si Jeline Galieno, sa kanyang panganay na kapatid na si Jonalyn at sa kanilang bunso na si Jocelyn, si Jovelyn ang kanilang katuwang at pag-asa. Lumaki sa isang payak na pamumuhay kung saan ang pamilya ay umaasa lamang sa arawang kita mula sa mga simpleng hanap buhay. Kilala si Jovelyn bilang isang masayahin, tahimik at masipag na anak. Ang maliit niyang kita bilang sales clerk ang katulong ng pamilya sa pambili ng pagkain at pang-araw-araw na gastusin. Hindi siya mahilig gumala ng walang paalam at palagi siyang nakatutok sa kanyang pangarap na maging isang pulis upang maiahon ng pamilya sa kahirapan. Ang kanyang araw-araw na ruta ay umiikot lang sa universidad, sa mall kung saan siya nagtatrabaho at sa kanilang tahanan. Isang simpleng buhay na sa isang iglap ay nakatakdang magbago magpakailanman. Kung kayo ang tatanungin, sa modernong panahon kung saan napapaligiran tayo ng teknolohiya, paano nga ba nagagawang maglaho ng isang tao nang walang bakas sa loob ng isang pampublikong lugar? August 5, 2022, isang ordinaryong Biyernes na naging simula ng isang panghabang buhay na bangungot. Matapos ang kanyang shift sa Robinson's Place, Palawan, nag-log out si Jovelyn sa kanyang trabaho bandang alas 6 ng gabi. Ayon sa mga opisyal na dokumento ng investigasyon, huling na-record ng CCTV camera ng mall si Jovelyn bandang 6:30 PM habang naglalakad palabas ng establishmento. Sumakay siya ng isang pampublikong multicab upang bumiyahe pauwi sa kanilang tahanan. Habang nasa biyahe, nagawa pa niyang magpadala ng text message sa kanyang ina upang sabihing malapit na siya. Ngunit lumipas ang alas 7, alas 8 at alas 9 ng gabi, walang Jovelyn na kumatok sa pintuan. Nang sinubukang tawagan ng pamilya ang kanyang cellphone, hindi na nila ito makontak. Ang matinding kaba ay napalitan ng takot at kinabukasan,
formal nang iniulat ng pamilya Galieno ang pagkawala ng dalaga. Ito ay nagbunsod sa pagtatatag ng pulisya ng Task Force Jovelin sa pamumuno ng Puerto Princesa City Police Office. Dahil sa pambansang atensyon at sa pagnanais na mahanap agad ang dalaga, umabot sa kabuuang 250,000 ang inilaang bounty reward para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon sa kanyang kinaroroonan. Ang pondong ito ay nagmula sa pagtutulungan ng iba't ibang sektor. 45,000 ang unang naliko mula sa pamilya, mga kaibigan at mga nagmalasakit na netizens. Sinundan ito ng 5,000 na donasyon mula kay Puerto Princesa City Councilor Elgin Damasco at ang pinakamalaking ambag na nagkakahalaga ng 200,000 na idinagdag ni Palawan 3rd District Representative Edward Hagedorn upang mas mapabilis ang paglutang ng mga saksi. Isang malaking pabuya para sa pagbabalik ng isang mahal sa buhay. Ngunit sa kabila ng halagang ito, nanatiling balot ng misteryo at katahimikan ang kanyang kinaroroonan. Sa mga unang oras ng pagkawala ng isang mahal sa buhay, ano ang mas nakakatakot? Ang kawalan ng balita o ang mga posibleng mangyari na unti-unting nabubuo sa iyong isipan? Sa loob ng 18 araw, naging pambansang panawagan ang paghahanap kay Jovelin sa social media. Ngunit noong August 23, 2022, ang pag-asa ng pamilya ay tuluyang naglaho sa isang masukal at liblib na lugar malapit sa isang sapa sa Purok Pulang Lupa, Barangay Santa Lourdes, Puerto Princesa City. Batay sa isang tip na natanggap ng mga otoridad, tinungo ng lokal na pulisya ang lokasyon. Doon, tumambad sa kanila ang isang kalansay ng tao. Sa paligid ng mga buto, natagpuan ang mga personal na kagamitan ng dalaga. Ang kanyang bag, mga kasuotan na tumutugma sa suot niya noong August 5, at ang kanyang mga student ID cards. Gayunpaman, sa halip na magbigay ng linaw, ang pagkakatuklas na ito ay nagluwal ng mas malaking misteryo at matinding pagdududa mula sa publiko. Paano naging purong kalansay ang isang sariwang katawan ng tao sa loob lamang ng 18 araw sa ilalim ng natural na kapaligiran? Kung kayo ang makakakita sa kondisyon ng mga labi, paniniwalaan nyo ba agad na ito ay bunsod ng natural na pagkakaagnas o iisipin nyong may kemikal na ginamit para itago ang krimen? Habang nagtatalo ang publiko, isang malaking pasabog ang inilabas sa investigasyon nang lumutang ang pangalan ng dalawang suspect na hindi lang pala kakilala, kundi mismong kadugo ng biktima. Inanunsyo ng pulisya na ang pinsan ni Jovelin na si Leobert Dasmariñas ay kusang loob na umamin sa krimen. Sa kanyang extrajudicial confession, idiniin niya rin ang isa pa nilang pinsan, ang 42 anyos na si Jovert Valdez Tamon. Ayon kay Leobert, pinagplanuhan at isinagawa nila ang pagkidnap, panghahalay at pagpatay kay Jovelin, at siya rin ang nagturo sa pulisya kung saan matatagpuan ang kanyang mga labi. Upang tuluyang mapatunayan kung kanino ang kalansay, sumailalim ito sa dalawang forensic tests. Una, ang PNP Forensic Group sa Camp Crame ay naglabas ng 99.9% DNA match gamit ang swab samples ng ina ng biktima. Ngunit, dahil sa patuloy na pagdududa ng pamilya at sa tulong na rin ng programang Rapid Tulfo in Action, pumasok ang National Bureau of Investigation o NBI sa eksena. Matapos ang masusing pagsusuri na natapos sa laboratorio noong September 12, 2022, opisyal na inihayag ng NBI sa isang press briefing noong September 19, 2022 na ang kanilang DNA testing ay nagpakita ng 99.99% match probability, isang hindi matatalagang patunay ng agham na ang kalansay ay kay Jovelin. Paano mo haharapin ang katotohanan na ang taong nagdala sa pulisya sa bangkay ng iyong anak ay ang mismong pinsan na lumaki kasama ninyo? Sa pagkakaroon ng nakasulat na pag-amin at selyadong DNA confirmation, inakala ng buong Pilipinas na didiretso sa habang buhay
na pagkakabilanggo sina Leobert Dasmariñas at Jovret Valdez-Tamon. Subalit, noong November 25, 2022, naglabas ng isang nakagigimbal na 23 pahinang resolusyon ang Puerto Princesa City Prosecutor's Office na tuluyang nagbasura sa mga kasong rape with homicide laban sa dalawa. Ipinaliwanag ng piskalya na ang ebidensyang inihain ng pulisya at NBI ay miserably failed o bigong-bigo na magtatag ng probable cause. Lumabas na habang si Jovret Valdez-Tamon ay mariing itinanggi ang krimen at pumasa sa polygraph o lie detector test, si Leobert naman na sumailalim din sa pagsusuri kasama ang kanyang legal counsel na si Attorney Jason Abolo ay binawi ang kanyang naunang pahayag. Si Leobert na umamin noong una ay bumagsak sa polygraph o lie detector test at nakitaan ng matitinding irregularidad at kontradiksyon sa kanyang kwento. Sa ilalim ng batas ng Pilipinas, ang isang pag-amin o confession ay walang halaga sa korte kung wala itong ibang independenteng pisikal na ebidensya o saksi na magpapatunay kung paano at bakit ginawa ng mga suspect ang krimen. Kaya naman ang kaso ay tuluyang gumuho. Sa inyong palagay, nagkulang ba ang mga otoridad sa pangangalap ng pisikal na ebidensya o sadyang napakatalino ng salarin para mag-iwan ng malinis na krimen? Ang pagkakadismiss ng kaso ay nag-iwan ng malalim na sugat at galit hindi lamang sa pamilya Galieno, kundi sa buong komunidad ng Puerto Princesa. Umira lang kawalan ng tiwala sa lokal na sistema ng hustisya at ang mga tao ay nabuhay sa takot na ang mga salarin ay malayang naglalakad sa kanilang paligid. Dahil walang opisyal na nakulong, naging pugad ang internet ng mga mapanlinlang na teorismo at peking balita. Kumalat sa TikTok at Facebook ang mga video na may nakasulat na Jovelyn Galieno natagpuang buhay sa isang resort sa Rizal, Palawan. Ang mga iyon ay mariing pinagsinungalingan at na-fact check ng Palawan Daily News Facebook page dahil ang pagkamatay ni Jovelyn ay isa ng selyadong siyentipikong katotohanan. Hanggang ngayon, sina Leobert Dasmariñas at Jovret Valdez-Tamon ay nananatiling malaya dahil sa kakulangan ng ebidensya. Habang ang pamilya Galieno naman ay patuloy na sumisigaw sa kawalan, bitbit ang masakit na realidad na ang krimen sa kanilang anak ay mananatiling walang mukha at walang kaparusahan sa ilalim ng batas. Ito ang hindi maitatagong sugat sa kwento ni Jovelyn Galieno. Isang napakapait at masakit na irony na hindi malilimutan ng kasaysayan. Si Jovelyn ay isang graduating criminology student. Ilang buwan na lamang nakatakda na sana siyang magmarcha sa entablado, hawakan ng kanyang diploma at isuot ang uniformeng matagal niyang pinangarap, ang maging isang ganap na pulis na magsisilbing kalasag ng mga naaapi. Gabi-gabi, sa kabila ng pagod mula sa trabaho, binubuklat niya ang kanyang mga aklat upang pag-aralan ng batas. Nangarap siyang magsuot ng uniforme, maging isang ganap na pulis at magsilbing kalasag ng mga naaapi. Nais niyang ipagtanggol ang mga walang boses sa lipunan. Ngunit ang lahat ng puyat, pagod at pangarap ng isang graduating student ay malupit na winakasan sa isang masukal na bangin. Ngunit sa huli, ang dalagang nangarap na maging tagapagtanggol ng batas ay naging biktima ng pinakamalupit nitong sistema. Ang taong nangarap magbigay ng hustisya sa iba ay ang siya mismong pinagkaitan nito. Tila ba pinatay si Jovelyn sa ikalawang pagkakataon nang ibasura ang kaso laban sa mga itinurong suspect dahil sa mga teknikalidad. Ang kanyang mga pangarap ay tuluyang ibinaon sa limot at ang kanyang pamilya ay naiwang may hawak na blankong papel sa halip na katarungan. Magpahanggang ngayon, ang kwento ni Jovelyn Galieno ay nananatiling isang malaking babala at isang bukas na sugat sa puso ng bawat Pilipino. Sa isang bansang pinamumunuan ng batas, paano ang isang nangarap magsilbi rito ay pumanaw ng walang nakamit na hustisya? Para kay Jovelyn at sa marami pang tulad niya, patuloy na naghihintay ang hustisya sa dilim. Ang trahedya ni Jovelyn Galieno ay hindi lamang isang simpleng kwento ng krimen. Ito ay isang salamin ng mas malalim na aral para sa lipunang Pilipino.
Pinakita ng kasong ito na sa ilalim ng modernong batas, ang emosyon at ang simpleng pag-amin, gaano man ito kadesidido sa simula, ay hindi kailanman magiging sapat kung walang matibay, malinis at maayos na pangangalap ng forensic na ebidensya. Ipinapaalala rin ito sa atin ang panganib ng digital na panahon, kung saan ang peking balita ay madaling nagagamit upang bastusin ang memorya ng isang biktima para lamang sa mga views at likes. Si Jovelyn ay umalis sa kanyang trabaho na may mga pangarap para sa kanyang kinabukasan. Ngunit ang kinabukasan na iyon ay ninakaw, at habang ang kanyang kaso ay nananatiling bukas na sugat sa kasaysayan ng Palawan, ang panawagan para sa tunay at konkretong katarungan ay hinding-hindi maglalaho. Ano ang inyong pananaw sa naging konklusyon ng kasong ito? Naniniwala ba kayo na muli pang mabubuksan ang kaso ni Jovelyn Galieno kung magkakaroon ng bagong teknolohiya o ebidensya? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para sa iba pang malalalim at makatotohanang pagsusuri sa mga pinakatanyag na kaso sa Pilipinas. Hanggang sa muli, manatili tayong mapagmatsyag at mag-ingat po tayong lahat. If you made it until the end, thank you for staying. Kung may gusto kang kaso na i-cover natin next time, you can leave it in the comment section. And if this story stayed with you, even quietly, stay with me. Marami pa tayong kwento at katotohanang bubuksan at tatalakayin. Ingat ka palagi. God bless.